Magandang araw sa inyong lahat, mga kababayan. Pag-usapan natin si Bibi Gandang Harry Roque na nagpaparamdam sa mga dilawan na may namumuong alyansa sina Lenny at Sara. Hindi ho ba nagkita kamakailan? No. Tapos, ito rin, nagpaparamdam rin naman po ang Harry Roque na kami din naman nabudol ni BBM. Bakit sumisigaw din kaming nabudol? Bakit ayaw nyo sa amin? Bakit? Meron bang dilawan na sumisigaw na nabudol sila ni BBM? Pakinggan nyo to Yan ang hindi ko maintindihan nga eh. Bakit kaming mga dito sa Hakbang Maisog, kami ay umaamin na nabudol kami ng PBBM. Oo. Pero hindi sumusuporta ang mga dilawan doon sa mga rallies ng Hakbang na Maisog. Yun, mga dilawan, hinahanap kayo ni Harry Roque. Oy, taas ang kamay ng mga dilawan. Alam nyo kung bakit? Ito, sagot na lang para makarating kay Harry Roque. Ang PDP laban po ay mga dilawan na po talaga. Ito ho ay partido ni Cory Aquino. Ang founder ng PDP ay dalawang dilawan ng LP. Di ba? Aquilino Pimentel noong 1980 binuo niya ang padapa. Tapos ito namang laban, binuo naman ito noong 1978, binuo ni Ninoy Aquino. Parehong layunin. Labanan, kontrahin, i-oppose si Apo Lakay. So, 1987 or 86? 86. They merged together. Diba? Nag-coalition sila tapos tuluyan ng nabuong isang partido. Nag-merge na sila. So, at partido nga ni Cory Aquino, yan din ang partido ni Duterte. Now, bakit ayaw sa inyo ng mga kapwa nyo dilawan? Kasi sa lahat ng dilawan, kayo ang tae. Ay, sorry sa kumakain pa. Ang bagal nyo kasi kumain eh. Sa totoo lang, di ba, between two yellows, si Duterte kasi, kapwa niya dilawan, sinagasaan niya. Niyurak-yurakan niya nung panahon niya. Siya yung, he was the one who coined the term dilawan, referring to the people from LP. Samantalang, magkakasister ang LP at ang PDP laban at saka itong Aksyon Demokratiko. O sige nga, kung hindi totoo yung sinasabi ko, magmurahan nga kayong tatlo. Sige nga, mag-away nga kayong tatlo. PDP laban, Liberal Party, yung mga leader-leader at saka itong Aksyon Demokratiko, sige nga, mag-away nga kayo. Nagpapalitan lang po ng tao yung mga yan eh. Tingnan nyo si Digong, sinuportahan si Isko Moreno nung nakarang eleksyon. Di ba? Under ng Action Demokratiko si Isko Moreno. Dahil ako, dating sisigaw-sigaw si Isko na ako, mga 2 joints, Marcos loyalist ako eh. Nung eleksyon na, biglang magnanakaw na si BBM. Siya yung author na nagpakwenta ng ng 203 billion yung estate tax. Gago rin to si Justice Carpio. Kunenta naman. At umabot ng 203 billion. Anyway, going back dito kay Harry Roque, kasalanan nyo kasi. In-isolate nyo sila porket kayo, ang padapa party, ang nasa kapangyarihan. Ngayon, hinahanap ninyo. Bakit? Dahil umaasa kayo sa kasabihan, birds with the same feather flocks together. But I don't think that would gonna work now, di ba, with you guys. Hindi na ubra yan. Kahit na magkabalahibo kayo, may kanya-kanya namang utak at pakpak at desire. Di ba? Magkakanya-kanya talaga kayo. Sinira nyo mga dilawan eh. Niyurakan ni Digong eh, nung panahon niya. Bakit natutumimi ngayon ang mga dilawan? Hindi. Nagsasalita ang mga dilawan. Kasi marami sa kanila nagsasabi na between Marcos and Duterte, mas gusto na namin si Marcos. Ay, naku. Alam mo pala eh. Diba? Even Kakampink, meron ng si Kakampink dati, yung vlogger nila, napayat na lalaki. Yung makulit din yun, malakas din mang-asar yung dati. Pero ngayon, tingnan nyo. Nakasupport kay PBBM. Marami rin mga nagsasabi, nagko-comment sa atin dyan na kami talaga kami kakamping. Pero
suportado namin ang presidente. Bakit? Kasi ano ba ang sinisigaw nila dati ng mga dilawan? Ipaglaban mo. Kasi naasahan nila, ipaglalaban ni Duterte yung West Philippine Sea. Di ba? Pero ano ginawa? Puro China. Sabi nila noon, actually, yung mga dilawan yan, ayaw noon sa patayan. Ayaw nila noon ng death penalty. Inopost nila yun. Kasi itong mga taga-simbahan, other religious organizations, sumali. Pero nung panahon ni Duterte, opposite. Puro patayan dito, patayan doon. Diba? So, talagang hiwa-hiwalay na talaga sila doon. Kaya hindi ho dapat magtaka. Ngayon, nakikita po nila na yung kanilang mga hinihingi noon na gusto nilang mangyari. Diba? Tuloy ang war on drugs, pero hindi yung ganitong patay dito, patay doon. Di ba hindi ganoon na nangyayari ngayong panahon ni PBBM? Malakihan din ang nahuhuli. Yung mga untouchables, protected ng panahon ni Duterte, ngayon, hinihilera sa Senado, sa Kongreso, pati sa Senado. Diba? Sikat na si Kibuloy. Yung mga protektahan nila noon. So sa tingin nyo talaga, didikit sa inyo ang mga dilawan? Parang wala na silang prinsipyo. Kapag ginawa ng mga dilawan yan, nako, 3 taon namin kayong lalait-laitin. Diba? Again, ulitin ko lang, sa lahat naman po kasi ng 3 dilawan, ito kasi PDP laban ang talagang asal tae. At ngayon, umaalingasaw. Sa tingin ko naman po, yan ang isang issue na dapat magkaroon ng paninindigan si VP Leni. May pakagat-labi ka pa, bruha. Anong dapat manindigan si VP Leni? Bakit? Matapos niyang sabihin ang lahat ng mga pula niya kay PBBM. Ay, ganon dahil pinulaan ni VP Leni si PBBM. So kailangan panindigan ni Leni Robredo 'yon. Bakit? Wala na ba kayong makuha? Wala na ba kayong tao? Tanggap na ba, Harry? Walang Duterte magic? Laos agad ang Duterte? Ngayon, ginagamit naman po niya ang mga dilawan, ang mga kakamping. Diba? Ayaw na nga niyang tawaging kakamping Tawag na nga niya ulit dilawan. Kaya sila kasi nagpalit kulay, naging kakamping dahil nga sa kagaguhan nyo. Diba? Sa lahat ng dilawan, tinain ninyo ang mga dilaw O di nagpalit kulay, nagkakamping. Tapos ngayon tatawagin mo pa sila ng mga dilawan. Ano naman tingin nyo sa kanila? Mga gunggong at mga uto-uto? Siya ba ngayon ay magdidesisyon na mas gusto pa niya si PBBM kesa makita ang pagbalik ng isang Duterte sa pagiging presidente na naging paninindigan na ni Risa Ontiveros? Sa tingin mo kaya, Harry Roque, I'm throwing back that question to you. Sa tingin mo kaya, magugustuhan ni Leni Robredo na makita ang pagbabalik ng isa pang Duterte na yumurak-yurak sa kanyang pagkatao, na 6 na taon na niyuyurakan siya at isinumpa pa na kapag ikaw ay kumandidato, di ba, wawaswasan kita. At ginawa nga po ni Digong. Ayun. Di ba? Pinadalhan si Leni Robredo ng isang katutak na mga tarantadong mga handlers, pinagmukhang kengkoy si Leni. Nagmukhang laruan si Leni Robredo nung nakarang halalan. Tapos makita mo yung mga handlers niya, mga deputa, DDS pala. Well, abangan natin kung ano magiging desisyon ni VP Leni. Pero malinaw po malinaw na ibang pananaw ni Trillanes at ni Ontiveros at iba rin ang pananaw ng Leni Robredo. Oo naman, iba. Ano totoo yan si Trillanes, ito tawag dyan, nagsuggest ito ng unification ng mga dilawan at saka ng mga pulahan. Now, ito agad si Leni Robredo kumontra. Sinabihan tuloy siya ni Trillanes na ikaw naman ang lakas nananabotahi ka pa. Hindi pa ba kayo natutuwa? Sabi niya sa mga dilawan. Tingnan nyo yung martial law victims nyo compensated. Meron kayong martial law museum, dinatatayo. Ngayon pang panahon ni PBBM. Yung number 1 hinihingi natin noon,
ipaglaban ng West Philippine Sea. Ipinaglalaban niya mismo ang West Philippine Sea. War on drugs. 'Di ba? Walang patayan. Oh, nandito. Ano pang inaayawan nyo? Lahat ng gusto ninyo nandito eh. Hindi lang ibinibigay sa inyo. Ipinagsisilbi pa sa taong bayan. Kaya natahimik dun si Leni Robredo. Kasi totoo, meron pong ibang faksyon na gusto nila talagang away lang tayo, away lang. Kailangan dilawan tayo, maalingasaw tayo dapat lagi-palagi. Kailangan mabaho tayo lagi. Okay, Trillanes naman, bagamat hindi naman ito talagang original na dilawan. Hindi nga naging LP yan eh. Aliado lang nila. Pero 2010, hindi po nila suportado si ibang sinusuportahan nila ng 2010. Ito nila Trillanes. Sinuportahan na lang nila ito nung kalauna na, nung nakikita nila na hindi naman ang aming paniniwala na gusto naming ipaglaban ang ginagawa ng Aquino administration. Kaya sinuportahan nila. Pero siya ho yung sumaway doon sa trip ni Leni Robredo. At na siya naman po ngayong kinakapitalize ni Harry Roque. Iniipit niya si Leni Robredo. Hoy madam, huwag kayong magpapaniwala dyan sa sundalong kanin. Tipong gano'n. Nagaya ko lang yung boses. Huwag kayong magpapaniwala dyan sa sinasabi ng sundalong kanin, madam. Kailangan pagkadilawan. Nako, pare-pareho tayong umaalingasaw sa baho. Sa tingin ko naman, dahil ang tumakbong presidente ay ang Leni Robredo, ang tinitingalang leader ng mga dilawan ay si Leni. Mali. Sabi nga ni Leni Robredo focus siya sa Bicol na, sa Naga. Ako gusto ko tumakbo si Leni na magsenador. Gusto ko, abogada yan. Naging congresswoman. Alam niya kung paano gumawa ng batas. May naipasang 2 panukalang batas. Kaya lang kakakapin, nakalimutan niya yung title. Wala naman akong problema doon. Ako man, even myself, I'm forgetful. Hindi ko lang nakakalimutan yung pangalan ng wife ko at saka ng ex ko at saka birthday nila. May problema doon. Importante may nagawa. Kaysa kindigong sikreto. Nung mabunyag. Kumbaga sa eskwelahan, dapat kinik out na. Mas maraming absent kaysa present. Pagka-check ng attendance, si Bat. Ang sinasabi nga ni Leni na ang kinikilala na nga o dapat kilalanin na leader ng opposition ay si Risa Debe. Kasi siya yung nasa may pinakamataas na posisyon sa ngayon dito po sa administrasyon, si Risa Ontiveros. At siya yung nakatutok sa national issues. Alam nyo, Dokon to pag-aaway-awayin pa mga dilawan lang ang Pilipinas Parang Game of Thrones. Sa ngayon, may mga nagsasabi na ang boto nang gagaling sa 3 kampo na tagwa 1/3. 1/3 mark. Anong 1/3? Uy, hindi kayo kasali doon. Binitbit lang namin kayo. Sa mga rallies ng hakbang na maisog. Bakit natutumiming na hindi naman papayag ang Duterte na yung buong 1/3 ng dilawan? Pero sa ginawang pagpupulong ni Inday Sara, bagamat hindi ko po alam talaga kung ay, na-adjust ko pala. Sorry ha. ng pulahan ang dilawan. Paano? Kasi nga mag-partner, mag-law partner. Sa ngayon, may mga nagsasabi na ang boto nang gagaling sa 3 kampo na tagwa 1/3. 1/3 Marcos, 1/3 Duterte, 1/3 dilawan. Ngayon, kung hindi nakipagkita ang VP Sara kay VP Leni, abay unting-unti na kinukuha na ng pulahan ang dilawan. Paano? Kasi nga mag-partner, mag-law partner si Lisa Araneta Marcos at si Jojo Ochoa na naging dilawan din. Kaya nga may paksyon na Trillanes. Okay. So, doon daw kinukuha ng mga pula. Bakit? Dahil ba kay Jojo Ochoa, kay Paquito Ochoa, na naging was a yellowish? Ibig sabihin, hindi na po ngayon, wala na, hindi na active. So, ibig sabihin, si Paquito Ochoa, wala nang say. Wala nang magagawa sa mga dilawan. At naging mag-law partner. Hello? Ang babaw ng analogy ni Harry Roque. Sumuko ka na lang kaya para mas masaya. Di ba? Dahil lang pala doon kay Paquito Ochoa. Kaya kinukuha daw. Ano makala mo sa mga dilawan, uto-uto? Ay kung pagdating lang po sa may malalim na galit sa mga Marcos, yan pong mga dilawan, napakahirap sa mga yan ang pumanig sa Marcos.
Kaya lang dahil nga po sa prinsipyo, siguro nahihiya na rin sila. Na kontrahin nyo pa ng kontrahin. Eh yung kaaway ninyo, tatay niyan, patay na. Sinasabi nyo noon, iba ang anak, iba ang tatay. Oh. Tapos nakita nila yung gusto nilang ipaglaban noon o ipinaglalaban nila na ibinebenta ni Duterte, pinaglalaban ng PBBM. Natural, di ba? Napakabobo naman ng mga dilawan kung kukontrahin pa nila ang presidente na lahat ng gusto nila, hindi na nga nila hinihingi, ginagawa na. Di ba? Kayo lang tong mahilig magpabor sa China eh. Talaga naman, Harry Roque. Anong 1/3 votes? Magkakaalaman yan. Taina nung nakarang halalan lang, wala nga ipanalo ang PDP laban na kandidato. O, si Robin Padilla ipinanalo to ng kanyang popularity at binitbit din ng mga loyalista. Pero kung hindi kandidato si Robin Padilla, 0 ang PDP laban. Hello? Kahit tumuloy pa si Marcoleta, sa kangkungan pupulutin yun. Baka sabihin makansyawan yun. Oh, nasaan ang basbas mo? Bakit talo ka? At saka Ontiveros, na kung pakikinggan mo, talagang Marcos over Duterte or anyone else but a Duterte. Pero sa ginawang pagpupulong ni Inday Sara, bagamat hindi ko po alam talaga kung anong pinag-usapan nila, Karot. Hindi mo pala alam kung ano sinasabi mo. It makes sense na hindi naman papayag ang Duterte na yung buong 1/3 ng Dilawan makikipagkampihan sa Pulahan. So, tignan po natin dahil wala naman nagsasalita doon sa dalawa, pero habang hindi sila nagsasalita, ako mas nabubuo yung aking paninindigan na baka nga po humahanap sila ng common grounds dahil pareho naman silang tunay na nagmamahal sa bayan. Ayun, tunay na nagmamahal noon kung ano-anong sinasabi mo kay Leni Robredo. Kahit ano pa ang kanilang politika. So ang tanong, meron bang common grounds si BP Leni at si BP Sara kung mas makakabuti sa Pilipinas ang pagpatuloy na paglilingkod ng PBBM? Malalaman po natin ang sagot dyan sa mga darating na panahon. So mga dilawan watch out daw po kayo sa mga Diyos ko, ito lang nakita ko lang rin yung ginagawa nito. Iniipit lang niya si Leni Robredo. Okay, kumbaga ginugulo niya itong mga dilawan na magkawatak-watak. Tapos para sa kanila pumanig. Kasi nga hindi nga raw, etong natatawa ko sa una, hindi nga raw pumaintindihan eh. Sa totoo lang, yan ang hindi ko maintindihan nga eh. Bakit kaming mga dito sa Hakbang Maisog, kami ay umaamin na nabudol kami ng PBBM, pero hindi sumusuporta ang mga dilawan doon sa mga rallies ng Hakbang na Maisog. Ay, nako. Ano bang pinaggagawa nyo kasi naman, di ba? Ay, nako, iwan na nga muna natin to si Harry Roque. Pinakamaganda lang for Harry Roque, sumuko ka na lang. At least welcome ka doon sa Kongreso. Tagal ka na nilang hinahanap.